Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay tungkol po sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus or the second coming of Christ. Jesus Christ first came to earth over 2,000 years ago. His coming exactly fulfilled in every detail all the prophecies of the Bible relating to that event. When Jesus left the earth to return to heaven, he promised his disciples that he would come back to the earth again. Apart from these promises which Jesus himself gave, there are many prophecies throughout the Bible concerning the second coming of Christ. Even more, in fact, than there are about his first coming. Since the prophecies of his first coming happened exactly as written, it is reasonable to believe that the prophecies of his second coming will be fulfilled in the same way. The scriptures in our lesson contain the clear promises of Christ's return. They also tell us what will happen to Christians at that time and how Christians must prepare themselves now. In our study, we will be answering questions. So, I will ask questions. I will answer also the questions so that we will be able to know the promises and how we can prepare for the second coming of Christ. The promises of Christ's return. The first question is, for what purpose did Christ say he was leaving his disciples? Ano ba ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoong Yesus na iiwan niya ang kanyang mga alagad? Ang sagot, to go and prepare a place for them. Ang sabi sa John chapter 14, verse 2, babasahin ko po sa Tagalog. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. So the first question, what was the purpose did Christ say he was leaving the disciples? To go and prepare a place for them. Ano nga ba ang kalagayan ng mga disipulo at that time? They were obviously worried about death and what happens afterward. Jesus' words still comfort us today. We know from Jesus, or what Jesus said, that the way to eternal life, though unseen, is secured for us if we trust Him with the future. Here, Jesus says, I am going to prepare a place for you, and I will come and get you. So we can look forward to eternal life because Jesus has promised it to all who believe in Him. Kaya importante na ang bawat isa sa atin ay mayroong pagkakilala sa Panginoon. Why? Sapagkat paano niyang ihahanda ang isang tahanan sa kalangitan kung hindi ka pa kaisa kay Kristo? Sapagkat si Jesus ang nagsabing, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you.
Para kanino ba ihahanda niya itong mga tahanan na ito? Kung hindi sa bawat isa na kumilala at tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Kaya kapatid, kung nais mong makasiguro na ikaw ay magkakaroon ng bahagi sa langit o ng tahanan na inihahanda ng ating Panginoong Hesus, kinakailangan dito pa lang sa lupa ay magkaroon ka na ng katiyakan na buhay na walang hanggan. Paano ka ba magkakaroon ng katiyakan na buhay na walang hanggan? It is as simple as ABC. A, admit. Ano yung i-admit mo? Ano yung tatanggapin mo? Tanggapin mo na ikaw ay nagkasala. At may pagpapakumbabang lumapit ka sa Panginoon at sabihin mo ang iyong pagkakasala. Ikumpisal mo sa Kanya. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan doon sa dagat-dagatang apoy. Ngunit ang regalo ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Pangalawa, B. Believe. Manampalataya ka na ang ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ay sapat ng kabayaran sa lahat ng iyong pagkakasala. Kapatid, huwag mong ipagmalaki ang iyong relihiyon. Huwag mong ipagmalaki na ikaw ay mabuting tao at ikaw ay nagkakaloob ng tulong sa mga nangangailangan. Ibig sabihin, ikaw ay pilantropo o mayroong mabait na puso para sa iba. Ngunit, hindi tayo maliligtas ng ating relihiyon, hindi rin tayo maliligtas ng ating mabubuting gawa. Ang tanging makakapagliligtas lamang sa atin ay ang ating Panginoong Hesus, sapagkat ang sabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay, walang makararating sa Ama sa langit na hindi magdaraan sa akin. Si Jesus lamang ang daan, wala nang iba pa. Kaya kung nais mo magkaroon ng bahagi sa langit at ikaw ay mapagandaan ng Panginoon ng isang batitiran o ng isang tahanan, hindi lamang basta tahanan, kundi mansions. Kinakailangan buksan mo ang iyong puso kay Jesus, papasukin mo siya, at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Kumakatok si Jesus sa iyong puso, papapasukin mo ba? Kung nais mong papasukin si Jesus sa iyong puso, sabihin mo ang panalangin ito. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa akin. Panginoon, pinagsisisihan ko po ang lahat ng kasalanan na aking nagawa. Salamat Panginoon sa kapatawaran. Mula ngayon, ikaw na ang Panginoon, ikaw na ang tagapagligtas ng aking buhay. Sa pangalan mo, Jesus, itong aking panalangin na may pasasalamat. Amen. Palakpakan natin ang mga nagsuko ng kanilang buhay sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Second question is, what promise did Christ give His disciples when He left them? Ano nga ba ang ipinangako ng ating Panginoon nung Siya ay lumisan? Ang sagot, sabi niya, I will come again and receive you unto myself. Ako'y magbabalik muli at tatanggapin ko kayo sa akin sarili. Saan yan? Sabi sa John 14 verse 3, at kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Wow! What a wonderful promise from the Lord. Napakagandang pangako ng Panginoon. Alam niyo kapatid,
we receive lasting comfort by putting our trust in God. Tayo tumatanggap ng mapagsawalang hanggang kaaliwan kapag ating ibinigay sa ating Panginoon ang ating pagtitiwala sa Kanya. Sometimes, God gives us immediate deliverance from a painful situation. Lahat tayo ay dumadaan ng pagsubok sa buhay. Pero may pagkakataon na mabilis ang pagkilos ng ating Panginoon. Madalas, He walks with us as we struggle with problems that never seem to end. Sapagkat nangako ang Panginoon na hindi niya tayo iiwan o lilisanan man. At nangako din siya na kung tayo ay lalakad sa apoy, hindi tayo masusunog. Kapag tayo ay lumakad sa tubig, hindi tayo malulunod. Kaya nga mga kapatid, kahit walang katapusang problema ang ating kinakaharap dito. Ngunit kung kasama natin ang Panginoon, naroon siya upang tayo ay tulungan. Our struggles may be direct consequences of our past mistakes. They may be the result of other people's failures. Yung ating pinagdadaanan sa buhay, maaaring ito ay bunga lamang ng ating pagkakamali sa nakaraan. O kaya naman ito ang resulta ng pagkakamali ng ibang tao sa atin. So God allows us to experience such trying circumstances to build our character in us and strengthen our faith. Hinahayaan ng Panginoon na dumaan tayo ng mga pagsubok sa buhay upang tayo ay i-build, patibayin ang ating character at palakasin din ang ating pananampalataya. Sapagkat kung tayo ay we are against the wall already at wala na tayong masisilungan pa o mahihinga ng tulong, tanging sa Panginoon lamang tayo lalapit at hihingi ng tulong. Kaya napaka-importante kapatid na tayo ay laging lumalapit sa ating Panginoon. Because when we place our trust in Jesus, we receive His peace, yung kanyang kapayapaan in this life, and the promise of a home with Him in eternity. Hallelujah! So God is preparing a place for us. At nangako siya, I will come again and I will receive you to myself. Anong sabi niya? Ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Wow! What a promise! At ang sabi pa niya, upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Ibig sabihin, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan, kung hindi kasama niya tayo. At kapag kasama natin si Jesus, merong laging tagumpay na nag-iintay para sa atin because He is a victorious God. Okay, so we only answered 2 questions about the promises of the second coming of our Lord. The first question was, for what purpose did Christ say He was leaving His disciples? Second question was, what promise did Christ give His disciples when He left them? And the answers to this question is to go and prepare a place for them. Second answer is, I will come again and receive you unto myself. The third one is, when Christ was taken to heaven, what promise did the angels give? Nung ang ating Panginoon ay nagtungo ng pabalik sa langit, ano nga bang pangako na kanyang ibinigay sa pamamagitan ng mga anghel? Sagot, the same Jesus shall so come in like manner as you have seen Him go into heaven. Saan po yan?
Acts 1 verse 11, na nagsabi, "Kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit." So, nakita itong mga lalaki na taga-Galilea na nakatuon ang kanilang paningin sa langit. They were gazing up into heaven. So, let's see the background of this. After 40 days with his disciples, nasa verse 3 yan ng Acts chapter 1, Jesus returned to heaven. Nagbalik muli ang ating Panginoon sa langit. It was important for the disciples to see Jesus taken up in heaven. They knew without a doubt that he was God and that his home was in heaven. Napakagandang karanasan na ipinamalas ng ating Panginoon nang siya ay nag-ascend sa heaven, nung nagbalik na sa langit, nakita ng mga disipulo. They were so blessed to see Jesus ascending to heaven, na nagtungo sa langit. So the two white-robed men, itong dalawang anghel, were angels who proclaimed to the disciples that one day Jesus would return in the same way he had gone. Paano? Bodily and visibly. So hindi parang ghost o multo ang ating Panginoong Yesus. So nung punta siya dito sa lupa, di ba, ipinanganak siya ni Maria. Dugo at laman. At nung nagbalik siya sa langit, dugo at laman din. At sa pagbalik niya, dugo at laman din. Bodily and visibly. So hindi multo o parang invincible o kung hindi visibly nakikita. So we should be ready for his sudden return. Kailangan maging handa tayo sa pagdadating ng ating Panginoong Yesus. Handa ba kayo? Kung mamaya ay dumating ang ating Panginoong Yesus o kaya bukas, are you ready to meet the Lord? So, hindi yung katulad ng mga lalaki sa Galilea, not by standing around staring in heaven, but by using the gifts God has given us to spread the good news so that others will be able to share in His great blessings. Ano nga ba daw ang paghahanda? Hindi yung lagi kang tingin sa langit at nag-iintay sa pagbabalik muli ng ating Panginoon. Kailan kaya darating ang Panginoon? So while waiting for the Lord, kinakailangan gamitin mo ang regalo na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon at upang ang regalo na ito maging kapakinabangan para sa iba. Upang ang iba ay maihanda din sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. Kaya huwag nating sayangin ang ating panahon sa pag-iintay at pagtingin sa langit tulad ng mga lalaki sa Galilea. They were gazing up into heaven. Instead, habang iniintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, tayo ay kumilos. Let us exercise the gifts the Lord has given us. Gamitin natin ang regalo na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. Okay. Number 4. What is the blessed hope? Say blessed hope. To which all true Christians look forward. Ano nga ba yung blessed hope? Ano ba yung mapalad na pag-asa na iniintay na mga tunay na Kristiyano they look forward into? Anong sagot? The glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. So,
ang pagbabalik muli ng Panginoong Yesus is called the blessed hope. The glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Okay, ano sabi sa Titus chapter 2 verse 13? Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Dito, ipinakita ni Apostol Pablo ang dalawang aspeto ng pamumuhay ng Kristiyano that must be stressed today. Ano yon? We should live in this evil world and we look forward with hope. Tayo ay nabubuhay dito sa makasalanang mundo, habang tayo naman ay iniintay natin na may pag-asa ang pagdadating ng ating Panginoong Yesus. And both aspects, living and looking forward, are important to our Christian sanity in the present evil age. Kasi kung titignan mo lang ang mga pangyayari sa mundo, no? Lalo na itong may COVID-19, maraming naapektuhan ang kanilang pag-iisip dahil naiba ang kanilang pamamaraan ng pamumuhay. So mga sinasabi nga, may new normal. The usual thing they used to do, they do not do them anymore. Kaya nga, parang nag-iisip sila. At sa pag-iisip nila, hindi nila mabalubos maisip. Kaya naapektuhan ang kanilang sanity. Ngayon, ang ibig sabihin ng blessed hope is that though we are living in this evil world, we look forward with hope ang pagdadating ng ating Panginoong Yesus. Marahil ito na isa sa mga signs of the coming of our Lord. So, imbis na maglumihanan tayo o tayo ay magkaroon ng pag-aalinlangan, importante na isipin natin na ang pagdadating ng ating Panginoong Yesus, siya ay darating muli upang kunin ang sa Kanya. So life is made bearable and meaningful. Why? Because we live for God. Ang buhay ay nagiging mahalaga at napagtatagumpayan natin kapag tayo ay namumuhay para sa Diyos o para sa Panginoon. Seeking to build His kingdom with the gifts He has given us. Na tayo ay ginagawa natin ang ating bahagi upang ating buuin ang kaharian ng Diyos gamit ang ating mga regalo. So it is that very kingdom, which is heaven, eternity with all believers under Christ's rule, to which we are looking forward. So yung inaabangan natin, yung blessed hope na meron tayo is the heaven, eternity with all believers, na kung saan si Jesus, o ang ating Panginoong Jesus, ang maghahari, at ito ang ating inaabangan. So as we live and look forward, we anticipate three great benefits of Christ's return. Tatlong mahalagang bagay ang ating makikita sa pagdadating na muli ng ating Panginoong Yesus. Una, great benefits of Christ's return is Christ's personal presence, ang presensya ng ating Panginoon. So we look forward to being with Him. Hallelujah! So tinitingnan natin na makakasama natin ang ating Panginoon. Second is redemption from our sinful nature.
tayo po ay makaalpas o makaalis, mawala ang tanikala sa kalikasan nating bilang makasalanan. So we long for the end of our battle with sin and subsequent perfection in Christ. Kasi kapag dumating ang ating Panginoon, wala na yung mga pagkakasala. When Jesus returns, the problem we used to have will no longer be there. The things that we used to commit, we will no longer commit. So, ibig sabihin, redemption from our sinful nature. Hallelujah. So, pangatlo is restoration of creation. Di ba ngayon nasisira na yung ating kalikasan dahil sa kapabayaan ng mga tao. Sinisira nila ang mundo. Kaya nga, isa sa pinakamagandang benepisyo itong lockdown o yung pagkakaroon ng COVID-19 ay naging malinis ang ating kapaligiran. Bakit? Nahinto ang mga bumubuga na factories ng mga masasamang usok o yung mga sasakyan na bumubuga ng masasamang usok, nasa bahay lang. So, ibig sabihin, naging maaliwalas ang kapaligiran at ang langit dahil wala ng lason na lumalabas mula sa gawa ng mga tao. Kaya nga, we anticipate the complete rule of grace when the image of God will be fully realized in people and when the created order will be restored. Wow! What a beautiful sight to see, no? To look at. Ibig sabihin, hindi na tayo mamroblema na wala ng virus, hindi na tayo magsusuot ng mask o hindi na tayo maglalagay ng face mask dahil malinis na ang hangin, maaliwalas na ang kapaligiran, at wala ng lason sa paligid at wala ng mga nakamamatay na viruses na kumakalat sa ating kapaligiran. Palakpakan natin ang pagdating ng ating Panginoong Yesus. Hallelujah! Hallelujah! Napakagandang bagay ang pangyayari na yan sa pagdadating muli ng ating Panginoon. That's why it is a blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Say, blessed hope. That is the second coming of our Lord. That is what we are awaiting for. Yun yung pinaka-iintay natin, the blessed hope. Yung mapalad na pag-asa. Ibig sabihin, there's an adjective about hope. Hindi lamang basta pag-asa ang iniintay natin kasi minsan hindi naman dumadating yung inaasahan natin. Pero itong pag-asang iniintay natin is mapalad. The blessed hope na ibig sabihin tayo ay mapagpapala. Isang mapagpalang pag-asa ang nag-iintay sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Excited ba kayo sa pagdating ng ating Panginoong Yesus? Aba, ako excited sa pagdating niya sapagkat ito na ang katapusan ng pagkilos ng masama dito sa lupa. So, tatlong bagay ang benepisyo sa pagdadating ng ating Panginoon. Christ's personal presence, ibig sabihin, ang presensya ng Panginoon ay isa sa atin. Pangalawa, redemption from our sinful nature. Wala nang awayan, wala nang inggitan, wala nang chismisan, wala nang reklamo. Why? Because we have been redeemed from our sinful nature. And the third one is restoration of God's creation. Hallelujah. Amen. Okay. So, what is the blessed hope to which all true Christians look forward?
the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Okay, panglima. What three sounds will be heard when Christ descends from heaven? Ibig sabihin, parang merong fanfare. Na ibig sabihin, merong tunog. Ang pagbabalik, ang pag dating ng ating Panginoon. Ibig sabihin ng fanfare, yung para bang dadadadan. Na ibig sabihin, parang it is a sound preparing for something. Pero itong three sounds na ito, maririnig nating lahat. Ano nga ba ito? Ano yung ano? What three sounds will be heard? Okay, the first one is a shout. The second is the voice of the archangel. And the third one is the trumpet of God. Hallelujah. The trumpet of God. So tingnan po natin ang ano tong three sounds na ito. Una, the shout will come from the Lord Himself, for His voice alone has power to call forth the dead. Nasaan yan? John chapter 5, 28 to 29. Huwag ninyong ipagtaka ito. Do not marvel at this. Sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Sabi doon for the hour is coming in which all who are in the graves will hear His voice. At magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay. At ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. And comfort those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of condemnation. Ibig sabihin, yung mga patay ay makaririnig ng tinig ng ating Panginoon at pagkatapos they will resurrect. Okay, mabubuhay na muli. Pero yung nasa Panginoon, they would have the resurrection of life. Pero yung wala sa Panginoon, they will have the resurrection of condemnation. Ibig sabihin, hahatulan sila. Ano ba yung hatol na yan? Kung saan sila patutungo. So, kaya importante na talagang dalhin natin ang ating mga mahal sa buhay patungo sa ating Panginoon. Okay. Second, so ano yung una? The shout will come from the Lord Himself, for His voice alone has power to call forth the dead. Number 2, the archangel will presumably be Gabriel, whose special duty is to announce impending interventions of God in the affairs of men. So ang archangel, ang pangalan ay Gabriel, whose special duty is to announce the impending interventions of God in the affairs of men. Nasaan yan? Luke chapter 1, verse 19 and 26. Okay. At sinagot siya ng anghel, and the angel answered and said to him, Ako si Gabriel na tumatayo sa harapan ng Diyos. Ako'y sinugo upang makipag-usap at ipahayag sa iyo. Nang ika-6 na buwan, sinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazaret. And the angel answered and said to him, I am Gabriel, who stands in the presence of God, and was sent to speak to you and bring you these glad tidings.
Pagka sinabing glad tidings, napakagandang balita. Now, in the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth. So, yan ang duty ni Gabriel to announce ano nga ba yung gagawin daw ng Panginoon. Ano nga ba yung gagawin ng Panginoon sa mga tao. So that would be the role of the angel. And then, the third sounds would be the trumpet is used to call God's people together. Say the trumpet. Kasi ang sabi sa Numbers chapter 10, verses 2 and 3, make 2 silver trumpets for yourself. You shall make them of hammered work. You shall use them for calling the congregation and for directing the movement of the camps. Okay, let me read sa Tagalog. Gumawa ka ng 2 trumpetang pilak. Gagawin mo mula sa pinitpit na pilak at iyong gagamitin sa pagtawag sa kapulungan. At kapag kakalasin na ang mga tolda, at kapag hinipa na nila ito, ay magtitipon sa iyo ang buong kapulungan na sa pintuan ng toldang tipanan. So, nung panahon ni Moses, yung trumpet, kapag ito ay ginamit, it is to announce to the people that they should gather together. So, kaya kapag narinig na natin yung trumpeta, no, the trumpet is used to call God's people together. So, anong sabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16? Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw. Wow! For the Lord Himself will descend from heaven with a shout. May tinig na arkanghel with the voice of an archangel and with the trumpet of God. At may trumpeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna, and the dead in Christ will rise first. So ito yung tatlong sounds. The Lord Himself will descend from heaven with a shout. Second, with the voice of an archangel. And third one, with the trumpet of God. 3 sounds. Hallelujah. Alam nyo, ang sabi sa Matthew 18 verse 16, concerning, sabi doon, out of the mouth of 2 or 3 witnesses shall every word be established. So, ibig sabihin, merong 2 o 3 witnesses. Ibig sabihin, parang pare-parehas ang sinasabi nito mga witnesses na ito. Ang isang salita will be established. Ibig sabihin, wala nang pwedeng kumontra pa. Because there were 3 witnesses already who said the same thing. So, concerning the return of Christ, we have 3 witnesses. Christ Himself, yung binasa natin na kanina, John 14:3, the angels, Acts chapter 1 verse 11, and the Apostle Paul, 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. And note the emphasis on the return of Christ in person. So this same Jesus, the Lord Himself, this blessed hope, is the supreme goal of all Christian living. So yung katulad ng sinabi natin kanina, the presence of God in 3 benefits,
the presence of Christ, redemption from our sinful nature, and restoration of creation. And this is the same the same Jesus, the Lord Himself, the Blessed Hope, is the supreme goal of all Christian living. So talagang napaka mahalaga talaga ang pagbabalik muli ng ating Panginoon. Hindi niya tayo basta hahayaan na lamang kung paano, pero He will usher us to His Father. Tayo ay katatagpuin at susunduin ng ating Panginoong Yesus patungo sa kalangitan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So, 5 tanong ang ating nasagot po. Una, about the promises of Christ's return. Ano ba yung pangako na to? For what purpose did Christ say He was leaving His disciples? Answer, to go and prepare a place for them. Second question, what promise did Christ give His disciples when He left them? Answer, I will come again and receive you unto myself. Third question or third promise was, when Christ was taken to heaven, what promise did the angels give? Answer, the same Jesus shall so come in like manner as you have seen Him go into heaven. The fourth question about the promise of Christ's return is, what is the blessed hope to which all true Christians look forward? The answer is the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. And lastly is ang ikalima, what 3 sounds will be heard when Christ descends from heaven? Ang sagot, a shout from the Lord Himself, the voice of the Archangel Gabriel, and the trumpet of God. The trumpet of God. So the Lord Himself, sabi sa 1 Thessalonians 4:16, diyan natin makikita yung 3 sounds. The Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. Hallelujah. So, 5 questions we have answered. Okay, palapakan natin ang ating Panginoon. Okay, next week we will be studying what will happen to Christians. Ano bang mangyayari sa mga Kristiyano? So ngayon, nasagot natin yung the promises of the second coming of our Lord Jesus Christ. And next week, we will be studying what will happen to Christians. Ano nga bang mangyayari sa mga Kristiyano? Wow! Let us be excited about this, no? Let us pray. Father God, we praise and we thank you for your word to us today. We thank you for truly your word is alive and your word is powerful, O God. Thank you, Lord, for your promise that we have the blessed hope, the appearing of our Lord Jesus Christ for the second time. This is what we await, O God. Alam namin, Panginoon, na pagod na ang marami sa struggles nila dito sa mundo. Ngunit ito'y inaasahan naman. Pero isang bagay ang dapat meron ang bawat isa sa amin. And this is the blessed hope, the appearing, the glorious appearing of our Lord Jesus Christ. Sapagkat ito ang magbibigay sa amin ng sanity o ng katinuan ng aming isip na merong Jesus na darating upang kami ay kunin. Tulad ng isang bata na lugmok at iyak na iyak at tinahanap ang kanyang magulang, iyak ng iyak, hindi niya malaman kung anong kanyang gagawin. Nahihirapan na siya. Pero dahil sa pagtawag niya sa kanyang magulang,
siya ay maririnig ng kanyang magulang at siya ay kukunin. Tulad ng isang bata na nawala sa kamay ng kanyang magulang habang sila ay nasa mall. At ang magulang, alam na magulang ang tono na iyak ng kanyang anak. Kaya't ang magulang ay lalapit na lamang kapag narinig niya ang pag-iyak ng kanyang anak. Ganon din ang ating Panginoon, naririnig niya ang bawat pag-iyak natin sa mga nararanasan nating problema dito sa mundo. Sabihin niya, anak ko yun . Kaya nga siya ay lalapit upang tayo tulungan at sabihin sa atin, anak, halika. At tayo ay kanyang aakapin at ang pag-akap ng Panginoon na yun ay magbibigay sa atin ng kaaliwan. At pagkatapos, dahil sa higpit ng pagyakap ng ating Panginoon, tayo ay hihinto na sa pag-iyak sapagkat meron ng nagpadama ng pagmamahal at hindi na tayo nag-iisa na o nag-iisa pa kung hindi kasama natin ang Panginoon, akap-akap niya tayo at tayo ay kanyang inaaliw at sinasabing, tahan na anak, tapos na ang problema mo. Nandito na ang iyong Panginoon. Opo Panginoon, salamat po sa mga bawat isa na ngayon ay dumadaan na matinding pagsubok ng buhay. Idinudulog po namin ang bawat isa sa kanila. Hayaan mo nga, O Diyos, na ikaw po ang tumugon sa kanilang mga pangangailangan. Ang sino mang mayroong pangangailangang pinansyal, Panginoon, sinabi mo kung kami ay magiging tapat lamang sa aming kapo at kaloob, pangako mo na bubuksan mo ang dirangawan ng kalangitan upang ibuhos ang pagpapala. Kaya Panginoon, kami po ngayon ay nangangako na magiging tapat sa aming kapo at kaloob. Pangako pa lamang aming binibigay, ngunit alam na namin ito ay kami ay yung pagpapalain na. Kaya mga Panginoon, buksan mo ang dirangawan ng kalangitan sa bawat isa at iabot ang bawat pangangailangang pinansyal ng bawat isa. Huwag mong hayaan, Panginoon, ng iyong anak ay magutom, mamalimos, o maging gusgusin. Kung hindi, let them be able to say to themselves, I am a child of the King. Opo, Panginoon, we have the royal blood and we can say to the whole world, meron akong Diyos na nagpapala at nagkakaloob at nagmamahal sa akin. At Panginoon, sa sino mang mayroong mga karamdaman, idinudulog po namin ang mga taong ito o mga kapatirang ito. Kaya't sa pangalan ni Jesus, ikaw karamdaman, tinatalian ka namin at pinalalayas ka namin sa pangalan ni Jesus. At sa pangalan din ni Jesus, pinawawala namin ang espiritu ng kagalingan. Opo Panginoon, padaluyin niyo po ang kagalingan mula ulo hanggang talampakan. Hayaan mo nga, O Diyos, na ikaw po ang magpamalas, that you are our Jehovah Rapha, our healer, and that nothing is impossible with you, O God. Salamat, Panginoon, sa kagalingan na ngayon na ipinagkaloob mo sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At Panginoon, ito pong amin dalangin na wag naming hayaan na kami ay maging hindi maingat sa paglabas-labas namin o pagpunta-punta namin sa iba't ibang lugar. Ang amin dalangin, O Diyos, lukoban niyo kami ng banal na dugo ng iyong anak na si Jesus. At Panginoon, ilayo kami sa anumang virus or disease. Sa pangalan ni Jesus, let your protection be upon us, O Lord, in Jesus' name. At dalangin namin, O Diyos, na maging daluyan kami ng pagpapala para sa iba, Panginoon, na aming makakasalamuha. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord,
for hearing our prayers. Thank you, Lord, for blessing us, your people, and thank you, Lord, for healing us from our sicknesses. Sa pangalan ni Jesus, itong aming panalangin na may pasasalamat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Hallelujah. Praise the Lord.